And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Sa ating lahat, once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And we are here once again. We are back. We are back and we are back in business. Ako po ay naniniwala mga kapatid na patuloy tayong lalago sa ating pong programa ngayon because today is our doctrinal episode. Abangan nyo mamaya, young people, meron tayong good news, team focus, team preparation. Abangan nyo po yan. Napakaganda ng pag-uusapan po natin. At napakaganda ng mga programa mangyayari sa atin every Thursday. Kaya tabayanan nyo po yan. Pero ngayon mga kapatid, muli binabati ko North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Keep enjoying the program. Keep passing and sharing the link. Dahil ngayon po ay ang ating doctrinal episode and we are talking about ito pong nasa likod ko na background of church attendance. It is very important that we give time, we give our efforts, we give our best when it comes to church attendance. Napaka-importante nito mga kapatid. Sinasabi ko nga po sa inyo, kapag hindi po natin naintindihan ang bagay po na ito, tayo lamang po ay babalik-balik sa loob ng simbahan na tayo ay naglilingkod o nagsasamba sa Panginoon traditionally at not biblically. And not biblically. Sabi ko nga po sa inyo, yan ang nakakalungkot na nakakalungkot na bahagi sa buhay ng bawat Kristiyano. Alam niyo po yan? Ano po yun? Yung pagpupunta natin sa simbahan at yung ating pagsasamba sa Diyos, nagagawa na natin ito traditionally at not biblically. Isa yan sa mga bagay na dapat po nating matutunan at dapat nating panghawakan. Kaya muli, matututo po tayo ngayon sa pag-uusap po natin. And we are always blessed na lagi tayo nakaka-relate sa bagay po na ito in a way na nakakita tayo ng mga ibang simbahan, nakakarinig tayo from other preachers, from other pastors na uuna ng mga simbahan na itinalaga ng Diyos kung ano nangyayari sa kanila pagdating sa church attendance, anong bigat ng problema meron sa kanila, anong attitude ng mga tao doon at paano nila yon sinasaayos. Dahil kung paano po sila lumalago pagdating po sa church attendance topic na ito, the same thing din na tayo rin ay pwedeng lumago. Tatandaan nyo mga kapatid, sabi nga ni Pastor, we are one CSI family and even to other churches. If you are from other churches and you are watching this program, we would like to encourage you na, patuloy kayong lumago ayon po sa inyong katuruan, ayon sa katuruan na inyo po na tinuturo ng Biblia sa pamamagitan niyang mga pastor. And we are just here to be an extension blessing. No, we're not trying to hold back everything. We're just here to spread the truth pagdating sa salita ng Diyos because it's very important that we grow in the teachings of the Word of God. All right? We are always avoiding human philosophy when it comes to our spiritual growth because human philosophy will always affect the growth of the ministry. You see? Again, ulit ko, human philosophy is not suit for the growth of the ministry. It should always be biblically and spiritually. The growth should always be biblically and spiritually. Alright? So once again, keep tuning in, brethren. Dahil nakakatuwa po, dahil sa mga oras po na ito, ay meron din po tayong makakasama. No? Meron din po tayong makakasama which I believe that will serve as an important. Oh, by the way, team focus, team preparation, nais ko rin po sabihin sa inyo na you pay attention to this. Dahil tatandaan nyo, you are the next generation. You are the next generation of families later on. You see? Kaya it's very important na matutunan nyo to para alam nyo rin, ipapaliwanag to sa magiging pamilya nyo sa mga susunod na bahagi ng buhay niyo. Kaya nga, young people, team focus, send pictures that you are watching our Thursday episode. And also, I would like to encourage our areas in North, South, East, and West Corner. Be an encouragement to your areas. Okay? Mag-send kayo ng pictures sa GC ninyo and making sure that they are watching our program. Okay? So again, let's continue. Hebrews chapter 10, verse number 25. A very familiar passage. Let me just read once again this verse. Hebrews chapter 10, verse number 25. Ang sabi po ng Bible. Alright, if you have your Bibles, you can read it with us or pwede naman na
na hindi nyo na basahin, hindi nyo buklatin at makinig na lamang kayo. Alright? Hebrews chapter 10 verse 25. Sabi mo ng Bible, verse number 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another and so much the more as you see the day approaching. Alright? Maliwanag mo yung sinasabi po ng Biblia dito. Not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is. You see, alam niyo po, ito po, nakikita po natin dito mga kapatid. Ito nakikita po natin dito sa salita po ng Diyos. This is very important. Again, inuulit ko po, as long as nakikita po natin ito, inuulit ko po mga kapatid, as long as nakikita po natin ito na nasa Biblia, ang ating pinag-uusapan ay nandito sa Biblia, it's very important that we pay attention to it because the Word of God is always, sabi ko doon sa tinuturo ko po pagdating sa church, sa subject ng Baptist history, the church, the Bible, the Word of God is the sole authority of the church. You see, the authority of the church, the main authority of the church is the Word of God. And may kita natin dito mga kapatid, sa talatang binasa po natin, sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is, but exhorting one another. You see? And so much the more as ye see the day approaching. Alam niyo po, isa sa pinakamahalaga pagdating sa ating pong church attendance is the exhortation. Alright? What we are getting is the exhortation. We've got to be exhorted spiritually. And being exhorted spiritually has something to do with the steadfastness of our faith. You see, kailangan po tayong mag-exhort. Kailangan po natin makarinig ng words that will encourage us to be more steadfast, maging matatag tayo sa pananampalataya. You see that? Shout out sa mga klas matatag. Yeah. Alright? Sabi nga ng Biblia, kung iangat po natin sa verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. You see? For He is faithful that promise. Nakikita nyo po, by the way, let me just give you an insight, mga kapatid. Mula verse 19 hanggang verse number 25. Okay? Mula verse 19 hanggang verse number 25. This talks about these passages na makikita po natin na ito. Ito po ay nagtumutukoy sa believers' worship in the holiest. Okay? This is the believers' worship in the holiest. Ito po yung kung paano pinapakita dito how a believer can worship God in His holiest. Okay? Sa kabanalan. You see, with the best of our ability to be holy pagdating sa pag-worship sa Diyos. Kaya nga dito makikita niyo po sinabi sa verse number 23. Kaya napaka-importante mga kapatid that we do not miss church attendance. It is because of the reason that's the time na tayo po mga kapatid ay nagpapalakasan sa bawat isa at nagpapalakasan ng spiritual na kalusugan, spiritual na kalagayan para tayo ay hindi mag-wave sa ating pong pananampalataya. You see? Ito mga kapatid, makikita po natin, hindi na po ito bago sa bawat isa po sa atin. Talamak na nangyayari sa buhay ng maraming Kristiyano. Ano po yun? Talamak na nangyayari sa buhay ng maraming Kristiyano, nagwe-wave ang pananampalataya. It's easy for the devil to shake our faith. You see? It's easy for the devil to bend our faith. You see, madali lang sa diablo sa panahon natin ngayon, honestly speaking, nakakalungkot man isipin, pero alam mo yun, ang dali na sa diablo, madali na para sa diablo, ang i-wave yung pananampalataya natin. You see, kaya nga sinabi niya, let us hold fast to our faith without wavering. You see that? Saan natin nakukuha yung kalakasan, matututunan kung paano natin gagawin ang pag-hold fast without wavering sa simbahan. You see, the church serves as our restaurant. The church serves as our hospital. The church serves as our lighthouse. The church serves as our tower. You see?
Ba't ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin? Sa kadahilanan mga kapatid, na ano po yung makikita po natin mga kapatid? Tower. Because pagdating sa tower, ano meron dyan? It is going back to the Old Testament times. Napakahalaga ng tower po na yan. Bakit? Sa bawat kingdom, there's a tower na kung saan nandun ang night guard. Nandun ang pinakagwardya. Yun ang nagsisinyalis. Pag may parating na kalaban, nandun yung nagbo-blow ng kanyang horn at nagsasabi na may paparating na kalaban. You see, ano doon po yan sa tower. So, ibig sabihin, ang simbahan mismo makakatulong sa atin para makita natin kung anong papalapit na trabaho ng dyablo sa buhay po natin. It serves as our hospital. Dito tayo ginagamot. Dito tayo inooperahan. Dito tayo inaayos spiritually. Kalagayan natin spiritually. Dito yan sa simbahan. It's a restaurant. Sinasabi ko sa inyo. Bakit? Because in the restaurant, doon tayo kumakain. Of course. So therefore, dito rin tayo kumakain ng spiritual natin pagkain. You see that? Dito natin ginagawa. Ano po nangyayari? Sabi ko nga po ang nangyayari, baliktad na ang tingin sa atin. Nililiit na ngayon ang simbahan. Ang pagpunta ngayon sa simbahan, hindi na nagiging priority. Sa halip na restaurant, fine dining restaurant, ginagawang fast food ng simbahan. Sa halip na hospital yung simbahan, ginagawang clinic yung simbahan. You see, nakuha niyo po yung point ng mga sinasabi ko? You see, yung restaurant, ginawang fast food. You see, yung hospital, naging clinic na lang. Yung sinasabi ko na tower, kung saan magsiserve ng protection mo. Oh, by the way, may kalimutan ba ako ng isa? It is our lighthouse. Anong purpose ng mga lighthouse sa barko? Yan yung magsisilbing guide ng mga barko in the night. You see, in the night. Para saan? Primarily, para saan? Para yan ay makatulong sa direction ng pupuntahan ng mga barko. Napaka-importante po ng lighthouse. You see, yan ang magsisilbing guide ng kanyang path. Kung saan niya tatahakin. Makakatulong din ito para hindi maligaw ang isang barko. Palatandaan yan. The same thing din. Bakit ang simbahan? Ano sa atin? Pag naliligaw na tayo ng landas, pumunta ka sa simbahan, yan ang magtuturo sa iyo kung paano ka bumalik sa landas na dapat mong tinatahak. You see that? Now, ano na yung sinasabi ko kanina? Yung restaurant, naging fast food. Yung hospital, naging clinic. Nilit-liit na You see? Ano pa yung sinabi ko? Yung tower, kanina, pag sinabing tower, stronghold yan na isang castle. Talagang matindihan. Nandiyan dyan yung archer at nandiyan dyan yung magsasabi kung nandiyan dyan yung parating na kalaban. You see, sa halip na yung tower, sa description ng tower, mataas, matibay, may advantage, naging guard post. Nakukuha niyo yung sinasabi ko? Yung lighthouse na pinakamatindi, nagbibigay liwanag at nagbibigay ng sign para malaman mo kung ikaw ay may mababanggang isla, ikaw ay nasa maling direksyon, yan ay guide mo sa gabi. Yung lighthouse, alam niyo na nangyayari doon nangyayari na lang doon sa naging lighthouse. Wala na, parang naging tindahan ng kandila. You see that? Kaya ako sinasabi yan sa mga kapatid, nakita niyo yung mga comparisons. You see? Kaya ganyan po nangyayari. Kaya ako po sinasabi yan sa inyo. It's because, anong kinalaman niya naman, sir? Ano mang kinalaman niya sa church attendance ang sinasabi niyo? You see, pagka nagbago ka sa tinatawag nating church attendance, pag mali ang perception, mali ang understanding mo, pagdating sa tinatawag nating church attendance, itong sinasabi ko na apat na ito, may ko-convert mo sa ganitong apat. You see, ito mismo ginagawa ng mundo sa simbahan. Kinonvert niya yung purpose ng church into a lesser purpose. Kinonvert niya yung greater purpose ng church to a lesser purpose. Kaya nangyari ngayon, naging light yung dating ng simbahan sa maraming tao, lalong-lalo na sa Kristiyano. Kaya it's okay, kahit hindi ka makapag-church at virtual ka na lang, mag-Facebook ka na lang para marami kang nagagawa sa bahay. You see, yung church, pinaspoon na. You see, kaya kailan na pupunta sa church? Pagka sirang-sira na yung buhay, mabibigat na yung problema, pagka kailangan ng abalahin si pastor. You see that? Kaya ako po sinasabi sa inyo, mga kapatid, diyan yung makikita kung gano'ng kahalaga ang church attendance. Ngayon, tinan nyo mga kapatid,
Iiwanan ko yun para makapakinig po tayo sa ating po tagapagsalita. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Ilagay niyo po sa isipan niyo ito. Ngayon, yung church attendance ninyo. Nuulit ko po, yung church attendance ninyo. Okay? As far as your church attendance is concerned, mga kapatid, yung church attendance nyo ngayon, ang makakapagsabi kung nasan kayo dito sa 2-4. Nandito pa rin ba kayo sa greater purpose ng church o nandito na kayo sa lesser purpose? Paano mo malalaman yan, Brad? Check mo yung church at attitude mo sa church attendance. I-check mo yung church attendance mo. Kung mabigat, kung may excitement ka ba sa pag-attend sa simbahan, kung meron pa bang pagpapasigla sa'yo yung church attendance mo, kung binubuhay ka pa ba ng church attendance mo. Pero kung yung church attendance mo, traditional mo na lang na ginagawa, wala ka na sa greater purpose. Hindi mo na makikita ang greater purpose ng church at nakafocus ka na sa lesser purpose ng church. Ano yun? Yung hospital, naging clinic. Yung tower, naging guard post. Yung restaurant, naging fast food. Yung lighthouse, naging kandila, tindahan ng kandila. You see that? Kaya ako sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, para masiyasat natin, gaano ka man katagal na sa simbahan. Again, sabi ko nga po sa inyo, it's not about how long have you been in the church anymore. Sa panahon natin ngayon, biyaya ng Panginoon, nakakatagal tayo, but we have to make it sure na yung tinatagal natin, listen to this, we have to make it sure na yung tinatagal natin, nakakatulong sa paglago natin. Yung tinatagal natin, ang magsasabi, mahirap niyan, ilang taon ka na dito sa simbahan, ang tagal mo na naglilingkod sa simbahan, pero sinaglitan ka lang ng dyablo para ipakita sa'yo kung gaano ka ka-immature. You see? Ang dami mo pang alam, ang dami mo pa sinasabi, ang dami pang kwento, ganito, ganyan. Oh, naalala ko dati nung panahon eh. Naalala ko pa yun eh. Ang dami mong kwento. Ngayon, ang tanong, kamusta ka? Immature ka pa rin. Yung immaturity, mas mataas pa kaysa sa maturity. You see that? Isip bata ka pa rin. Masakit, di ba? Masakit. Ganyan talaga ang ginagawa ng dyablo. You see? Inilalagay tayo sa supposed din, tinagal mong Kristiyano, matagal ka na, sa tinagal mong Kristiyano, nandudong ka na sana, pero nandito ka pa rin pala. You see? Kaya ako sinasabi yan sa mga kapatid, saan natin lahat mapupulot yan? Sa simbahan. You see? Kaya ganyan kahalaga ang church attendance. Inuulit ko sa inyo mga kapatid, ganyan ka-importante yan. Kaya ngayon mga kapatid, ay may kasama po tayo, hindi na po bago sa atin ito, lagi na po natin nakakasama. Lahat naman po ng mga guests natin pagdating sa doctrinal ay nasa mga CSI pastors, and I believe that this will be a great blessing to us mga kapatid. Sir Gomer, magandang tanghali sa iyo, Sir Gomer. Amen. Amen. Magbahagi po ang kapatid ng napakahalagang talakayin. Ano po ang Screenshot. talakayin ako sa medyo light lang sa iba. No? Yeah. Pero, Totoo po yan. gusto kong maunawaan natin mga kapatid, no, doon sa sinasabi dito na ating talakayin sa Hebrews. By the way, no, ako po ay kanina naka-tune in pa sa Navy Base, no. Yeah, sa revival. Opo. And sa lahat mga kapatid, no, sa aking pong may bahay na ngayon ay nakikinig din po, and sa mga taga rito sa Katanawan, and sa lahat po ng nasa ating pong mga programa na nagsusubaybay, magandang tanghali po. So, okay, so akin pong babasahin muli yung binasa ni Sir Jao na sa Hebrews 10, verse number 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Now, may question dito ay, now, yung sinabi ng Biblia, not forsaking, so it is a not suggestion. Okay? Hindi yan suggestion ng tao, hindi rin yan suggestion ng pastor, kundi mismo yan ay sinabi ng Panginoon. Okay? Now, bakit? Bakit? No, ito po'y kinuman ng Diyos. By the way,
No, makikita natin dito sa talata sa chapter 10. So makita natin dapat na before sinabi ng Diyos 'yan, kanino niya 'yan sinabi? So sinabi ng Panginoon 'yan do sa verse number 10. So verse 10, sabi ng Biblia, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So mga kapatid, ah tanong ko mga kapatid, no, tayo ay ligtas na, no, ligtas na dahil merong isang Kristong napako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay. It's very familiar. Okay? So, na ito mga kapatid, na nakakalimutan natin na diyan nagsimula lahat sa ating salvation. Okay? Naligtas tayo dahil meron nag-share sa atin ng Bible at ipinakilala ang Panginoon si Kristo. And verse number 23, okay, so madali sa mga kapatid, na-sanctify na tayo, iniwalay na tayo ng Diyos do sa dati nating kalagayan, inalisan ng Panginoon tayo doon. So do sa verse number 23, sabi ng Panginoon, let us hold fast the profession of our faith without wavering. So, mga kapatid, no, totoo ba nag-wave yung ating pananampalataya? Yes po, nag-wave. Okay. No, kaya nga sabi ng Panginoon ay panghawakan mo. Ano yung panghawakan natin? So ito mga kapatid, no, bigyan ko ng example. Kapag tayo nagtatrabaho sa kumpanya, okay, may attendance ba doon? May attendance doon mga kapatid. No, ngayon may pinapanghawakan tayo mga kapatid, no, kung bakit tayo hindi ma-absent sa kumpanya. So the same sa school. So gusto ko makita nyo na mahalaga na maunawaan natin ano yung pinapanghawakan natin. Bakit hindi tayo uma-absent sa church, no? Sa church service. So, mga kapatid, no, pag sa trabaho, may pinapanghawakan tayo. Unang-una, ayaw nating magutom. Okay? Ayaw nating matanggal sa trabaho. Ayaw nating mawalan ng pera. So sa school naman, ayaw nating hindi tayo matuto o ayaw nating bumagsak. So mga bagay na yun mga kapatid, pinapanghawakan natin. Okay, so mga kapatid, kung titingnan natin yung bagay na yun, eh hindi pang-eternal eh. No, hindi pang-eternal eh. Pero mga kapatid, tinan nyo, sabi ng Panginoon, not forsaking the assembly. So, mga kapatid, kinuman ng Diyos yan for eternity. So sabi diyan, not forsaking, sa verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. He is faithful that promise. And let us consider one another. So mga kapatid ninyo, so pag nagwo-wave, no, ang ating pananampalataya, anong kailangan natin? So balik tayo sa pinapanghawakan natin, yung ating pananampalataya. So saan nagmula? No, sa Panginoong Jesucristo, sa salita ng Diyos, na naging maliwanag sa atin na may salvation tayo. Maliwanag. Sabi ko, napakaliwanag ng Bible, no, to present us na meron tayong maliwanag na pananampalataya sa Diyos. So ngayon mga kapatid, tinan nyo, doon sa verse 25, not forsaking the assembly of ourselves together, and the manner some is, but exhorting. Alam nyo, tinik ko yung exhorting eh. So, ay katumbas mga kapatid na sinasabi ng Biblia na comforter. Comforter tayo. No, comforter. So, let us consider one another. So, it means mga kapatid, kapag naging ito, kaya ang tao, ang Kristiyano mga kapatid, tayo, noon, kinakalimutan natin yung church service, ay nagiging makasarili tayo. Hindi na natin consider yung iba. Ay like for example mga kapatid, halimbawa, kung hindi ko i-consider yung aking pamilya, o saan sila pupunta? O saan sila, anong mangyayari sa kanila? So kaya mga kapatid, nagiging hindi lang natin nakikita yun eh. Maaring, mga kapatid, tinan nyo, tinatamad tayo. Maaring mga bagay mga kapatid na meron tayong rason na, okay, sa buhay natin. Pero mga kapatid, no, tingnan natin yung iba. Tingnan natin yung pamilya natin, kung saan sila pupunta kapag no, tayo ay nawala sa church, kapag umabsent tayo sa church service. Okay, meron dito mga kapatid, dito po sa amin sa church na pangyayari.
ang sabi sa akin nung isang tatay, okay, sabi niya, "Paano na pastor?" Sabi sa akin, talagang everyday nagtatrabaho ako, okay, nagtatrabaho ako. Kapag hindi ako nagtrabaho, hindi ako kakain, 'no. Kaya 'pag Linggo talaga nagtatrabaho. So, bukid lamang po 'yan, bukid. So, ngayon may pinapanghawakan nga ikaw sa pagbubukid, tama po ba? Ayaw mong magutom. So, physically. So, inisip mo ba yung spiritual mo, yung kaluluwa mo? Samantalang ay kung bakit ka nakakapagtrabaho dahil may kaluluwa ka. Oh. So, ano ang magpapalakas sa kaluluwa mo? Ano ang magbibigay ng kalakasan sa kaluluwa natin? Salita ng Diyos, 'di ba? Naalala po natin na sabi ng Panginoon, hindi lamang ang tao na bubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. So, makikita po natin, kaya ang sagot ko po sa kanya, okay, no, ngayon, hindi ka tumigil sa pagtatrabaho mo, well, nabuhay ka. No, pagkatapos, no, ang tanong, hindi ba magtatapos mga kapatid? No, yung pagtatrabaho mo sa bukid, magtatapos Kailan? Kapag inayaw na ng Panginoon, pag kinuha ka ng Diyos. Ang tanong, pagkatapos mo, pagharap mo sa Diyos, magbubukid ka pa rin ba? Hindi ka na magbubukid mga kapatid, no? Kundi harapin mo ng Diyos ngayon. So ngayon, wala tayong naisulit sa Panginoon, wala tayong nagawa sa Panginoon. So kaya napakahalaga na yung pinapanghawakan natin mga kapatid ay maging sariwa lagi sa ating isip at sa ating puso. Okay, tingnan niyo po in the book of Acts chapter 2 verse 41. Familiar po ito. Tingnan niyo po. Napaganda po nitong sariwain natin. Acts chapter 2 verse number 41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them. Okay, so ito na po yung istorya na ito. No, si Apostol Pedro ay nag-preach na po at mayroong 3,000 naligtas at dinagdag ng Panginoon sa church. Were together and had all things common. So makikita niyo mga kapatid dito, walang kontra, no? Sabi ng Biblia, and all. Alam niyo mga kapatid, ang dangerous ng pala-absent sa simbahan, no, may kontra na yan. No, may kontra na yan sa leader, may kontra na yan sa kapatiran. Nakita niyo mga kapatid, yan ang danger di yan So makikita niyo mga kapatid, okay, no, sabi diyan, and all that believed were together and all things common, and sold their possession and goods and parted them to all men as every man had need. Akalain mo mga kapatid dyan, kapag ikaw ay hindi pala absent sa simbahan, makikita mo yung pangangailangan ng kapatiran pa. Gaya ng sinabi ng Biblia doon na talagang mag-i-exhort tayo. Okay, magiging comforter tayo ng mga kapatiran ng mga bagong mananampalataya at maging yung mga matatagal ding mananampalataya. So kaya sabi diyan, ito mga kapatid and sold their possession, goods, and parted to all men, and as every man had need, and they continuing daily. Alain mo, araw-araw ito yung mga kapatid, ang church service lang natin Wednesday, Sunday morning, and Sunday afternoon. Samantala, yung sabi ng bilang 3,000 souls God saved everyday, nasa temple. So, and then, hindi lang yun, ginawa nila everyday. Kapatid, no, maging yung kanilang pag-ari-arian, yung mga ari-arian nila, binenta nila. Hindi ko masinasabi mga kapatid na ibenta yung ari-arian nyo. Pero mga kapatid, nakita nyo yung halaga ng mga material na bagay, no, ay mas binigyan pa ng matinding halaga yung material na bagay, no, para sa Panginoon. So makikita niyo po. So ano pong pinanghawakan ng mga to? Ito yung narinig niya kay Pedro. No. So kayo mga kapatid, alam nyo, no, magiging kontra tayo. Alam nyo, sa totoo lamang po,
no, nagiging kontra tayo sa gawain ng Diyos, nagiging kontra tayo sa programa ng simbahan, nagiging kontra tayo sa mga activity ng church kapag ano, kapag tayo laging absent. O, tingnan niyo, sa isang estudyante, okay? No, naging estudyante naman siguro lahat tayo. No, pag sinabi ng teacher na, okay, may assignment, ay may assignment pala tayo. Bakit hindi mo sinabi? Oh, bakit absent ka eh? So, nagagalit ka ngayon sa classmate mo. Hindi mo man lang ako, 'di ba? Kaya alam niyo kapatid, no, realidad na buhay na po natin 'yan. That's why mga kapatid, no, panghawakan natin sabi ng Biblia, yung ating pananampalataya na tanggap, no. Kaya alam niyo, makakatulong po tayo sa church, makakatulong tayo sa kapatiran, magiging blessing tayo sa kapatiran kapag hindi tayo pala absent. No, hindi po mga kapatid, tandaan niyo, hindi sinuggest ni pastor po 'yan. Hindi po. Ang Diyos mismo. Bakit? Merong bunga eh. Ang anong bunga mga kapatid ng tayo ay laging present sa church service at activity ng simbahan? Eh gaya ng mga taong to, verse 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily as should be saved. Kung nagamit pa tayo ng Diyos, may kasiyahan. Hindi po mga kapatid, wala pa akong nakitang tao, just sa CSI po wala pa akong nakita no, na member ng CSI na laging nasa church na malungkot. Lagi pong masaya. Naranasan ko, Sir Joe, yung mag-guard dyan sa guard post natin. No, pag ako ang duty, bira. Oh, Sir Gumar, kape muna tayo. Aba, hindi mo pa ako nahingi ng kape. Pero kapatid, no, nandun yung kanilang kasiyahan. Bakit? No, dahilan mga kapatid, no, alam nila at naririnig nila lagi ang prinsipyo ng Biblia. Bakit? Hindi sila umabsent ng church eh. So that's why mga kapatid, gaya ng sinasabi ni Sir Joe kanina, huwag nating liitin yan. No, huwag nating, mga kapatid, bakit pa tayo niligtas ng Diyos? Kung hindi din na lang naman tayo, kung hindi din lang naman, no, bibigyan tayo ng kasiyahan sa pagpunta ng church. No, kaya lang mga kapatid, pinapahintulutan natin no, yung ating pinapanghawakan ay lumiit sa atin. Okay? Yung pananampalataya natin, pinapahintulutan natin na lumiit. Okay? Kaya nga sinasabi ng pastor mas mahihigit pa ba sa ibabaw ng mundong ito sa kaligtasan natin? Wala naman po, di ba? So that's why mga kapatid, balikan natin. Anong ginawa ni Kristo? Ganun ba kadali? Hindi naman eh. So that's why mga kapatid, yung pagpunta sa church, alam ko naman po, may kanya-kanyang struggle ang tao sa pagpunta ng church. Pero mga kapatid, no, alam ko wala nang higit pa sa ginawa ng Diyos sa atin. Okay? Wala nang higit. Kaya nga sabi ni pastor, no, kung may ginawa ang Diyos sa atin, gumawa tayo para sa Kanya. Church service pa lang yan mga kapatid. Okay? Kung church service pa lang mga kapatid, ay nahihirapan na tayo, how much more yung may gawin pa tayo sa Panginoon. So, kaya mga kapatid, napakahalaga, no, the blessing mga kapatid, na tayo ay hindi po no na uma-absent sa church ay tayo po mga kapatid no ay malaki ang na-impart sa buhay ng bawat mananampalataya din po. Okay? So napakahalaga po niyan mga kapatid sa buhay natin. No, balik tayo sa pinapanghawakan natin. Okay? Kasi mga kapatid, marami nakikipagpatayan pag yung pinapanghawakan niya, alam niya. Oh, dito lang mga kapatid pag may pinapanghawakan siya na kanya yung lupa, no, kahit buhay niya tinataya niya. Mas mga kapatid, meron tayong pinapanghawakan, salita ng Diyos, maliwanag yan, na ipinipresenta sa atin ng Diyos, yung pananampalataya natin, maliwanag, no, na yung church natin ay mula sa Panginoon, maliwanag yung pastor mga kapatid ay galing sa Panginoon. Why not mga kapatid? Bakit hindi tayo maging faithful sa church attendance? Kaya mga kapatid, no, by the grace of God, no, lagi kong ini-emphasize yan dito sa mga kapatiran dito. No, bakit ko pa kayo imbitahin kung mali naman yung simbahan na pagdadalan ko sa inyo? No, so that's why mga kapatid, kung nalaman natin totoo, panindigan natin, panghawakan natin. Kaya maraming salamat Sir Joe, salamat po dahil sa kaunting oras ay naging bahagi po tayo. Kaya mga kapatid, no, salamat sa Panginoon. No, balik tayo sa pinapanghawakan natin. Baka yung pinapanghawakan mo ay lumiit na sa iyong kaisipan at sa iyong puso.
No, baka hindi mo na nakikita kung bakit ka pumupunta ng simbahan. No, baka na-slide ba yung iyong tingin na dahil lang sa kaibigan mo, baka yun na lang ang pinipresenta mo sa isipan mo at sa puso mo. Pero dahil lang sa Diyos, kaya tayo pumupunta sa simbahan. Okay? So maraming salamat po, Sir Jao. Thank you very much po and magandang tanghali po. Sabi mo, minsan na ganyan talaga yung nangyayari po sa atin eh. Sa panahon po natin ngayon na ganyan yung kadalasan na nagiging sakit ng mga kapatiran. At alam niyo po yun, nadudun tayo sa point mga kapatid na napupunta na tayo dahil sa minsan nakakasanayan na natin. Kaya minsan I would like to encourage you, brethren, na pumunta kayo sa sumama kayo kapag may mission trips, try to join the mission para nakikita nyo mga kapatid kung gaano muli kasi yung mga simbahan, yung mga missions natin nagsisimula, makikita mo yung excitement ng mga tao sa pagsamba, pagpunta sa simbahan, makikita mo lahat. Kasi minsan pagka nasa malaki ka na kasing congregation, Sir Gomer, parang parang nasanay ka na doon. Ito, parang palagi yan naman, usual na. Kaya nga tinan niyo mga kapatid, sa sobrang kasalayan natin, naapektuhan yung pag-iimbita natin ng mga tao. Tinan niyo, it's not the usual Sunday morning na meron tayo. Yes, puno tayo, pero hindi tayo maapaw katulad na ng dati. You see that? Ganon din sa hapon. Ang pinakapag-asa na lang ng ating pagkaroon ng maapaw talaga ng pananambahan ay kapag tayo ay may last Sunday kasi nandoon yung kainan. You see? Kaya ko sinasabi yan kasi alam nyo mga kapatid, yan sinasabi natin na i-check natin. Mismong tayo ay nagiging traditional na sa practice na ito. Paano pa yung mga dinadala natin? Because we have to let the people see the difference of other church service. Kung sa church attendance pa lang, nakikita at nararamdaman nila na mismo kapitbahay mo, alam na ng kapitbahay nyo minsan na magsisimba lang kayo, kung trip nyo na lang din. Alam ng kapitbahay nyo na, ay, di na totoo yan. Dati nakikita ko yan, sunod-sunod magsimba yan. Minsan nga, kahit may sakit yan, nagsisimba yan. Minsan nga ngayon, talagang, alam mo yun, kilala ka ng kapitbahay mo sa pagiging matatag mo sa pananampalataya. Ngayon, nagwi-wave na. Bakit? Alam ng kapitbahay mo na nagwi-wave na yung pananampalataya mo kasi sa pamamagitan na paano nila nalalaman, bihira ka na rin. Magsisimba ka lang kapag gusto mo. Hindi, kasi hindi naman nakikita ng kapitbahay na nagsisimba ako virtually. Taga dito ka lang sa Taguig, virtual ka magsimba. Di ba? May mga kapatiran tayo nanggagaling sa Pasig. May mga kapatiran tayo nanggagaling sa Marikina. May mga kapatiran tayo nanggagaling sa Antipolo. You see that? Kaya ko sinasabi sa inyo, sila bumabiyahe na maaga with excitement and joy na makapunta sa simbahan. May mga Baptist churches sa paligid. Yes, ako naniniwala meron. Pero bakit sila ang excitement ng kanilang church attendance papunta dito? Again, sabi ko nga, nakakahiya naman tayo, taga-Taguig lang. Pero dito sa Taguig yung mensahe, yung ating Pero talaga naman, wala na yung ating wala na yung ating kasiyahan sa bagay na yan. By the way, Sir Gomer pala, minsan pagka may maluwan tayong panahon, pagka bumalik ka dito, minsan ay may pupuntahan tayo sa area namin na kakilala mo na medyo nagdadala sa ibang simbahan. kaya ko sinasabi kasi alam niyo mga kapatid, ang issue minsan kasi may malapit na dito is that really the issue, yung malapit? Sabi ko sa inyo kanina, ang issue dito, yung kailangan mong restaurant, yung kailangan mong hospital, yung kailangan mong watchtower, yung kailangan mong lighthouse. You see, yan yung kailangan natin sa buhay bilang isang Kristiyano Ang tanong ko, ganyan kaya yan sa ibang simbahan? I'm not saying this para magyabang na dito Sir Gomer. Hindi natin pinagyayabang yan sa ibang simbahan. Pero tanggapin natin yung realidad. You see, yung pagiging lighthouse sa simbahan natin is not the same as other churches. Yung pagiging restaurant ng simbahan natin is not the same ng hinaayin from other churches. Yung pagiging hospital ng simbahan natin is not the same as other churches. You see that? Kaya ako sinasabi sa inyo yan, kasi mga kapatid, again, inuulit ko po, ilagay nyo po sa isipan nyo po ito. Ilagay nyo ng maigi ito sa isipan ninyo. Alright? Church attendance is very important. It talks of our faith. Our church attendance is the manifestation of our faith. You see?
Pagka pupunta ka na lang sa simbahan, paano mo sabi yan, sir? Because pag pupunta ka sa simbahan, traditionally na lang, ang pag-attend mo sa simbahan, by tradition na lang, kasi nakasanayan mo na lang, na pumunta sa simbahan, well, ganyan din ang iyong pananampalataya. Nananampalataya, nagsasabi ka lang nananampalataya sa Diyos, pero totally, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Marami yan, mga kapatid, pag dinudugtog-dugtog natin yan. Again, Sir Gomer, maraming salamat po. Thank you for being with us. And alam niyo po, sila Sir Gomer, naka-tune in pa po ito sila doon kanina sa Navy base dahil alam ko may session ba yung mga pastor doon, Sir Gomer? Pero sir, kaya lang ay walang Google Meet. Doon na lang kami sa pagkabuuan. Pangkalahatan. Anyways, sir, maraming salamat, Sir Gomer, muli. And muli, maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran natin na sumaybay sa Facebook Live. Thank you for joining us again. Do not forget to send your pictures that you are watching our program. Again, alam ko, nakita ko sa mga sub-areas, sa katulad na sa amin, sa mga sub-area GC namin, ay nagpunta sila sa area. But I would like to encourage you to watch the replay. Alright? Watch the replay. After this, mag-message ako sa area namin to watch the replay of our program. Alam nyo, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, isang linggo yung ikot nito eh. Last Thursday na ito. You see that? Last Thursday na po ito. Kaya ako sinasabi sa inyo na balikan nyo yung mga topic na yan. Pagdating sa church attendance, walang masama na bago maglinggo sa Sabado, wala naman tayong mga programa, bago kayo matulog, pakinggan nyo muna ulit itong about church attendance. You see? After, kanina nga lang, may kausap ako, ini-encourage ko, mayroon kami pinag-uusapan, may mga tinatanong siya sa akin, alam niya naman daw yung kasagutan, pero alam niya na may problema sa kanya. Ano sabi ko? Balikan mo yung preaching no Sunday morning. You see that? Minsan kasi sabi ko nga sa inyo mga kapatid, it's a blessing na meron na tayong ganitong programa kasi meron tayong nababalikan. You see? May mabilis na tayong mababalikan. Alam lang Diyos na hindi kayo lahat nag-outline during preaching eh. Di ba? Alam lang Diyos na hindi kayo lahat nag-take notes. Kaya ginawa ng Panginoon, okay, gagamitin ko ito teknolohiya ngayon para hindi kayo makalimot sa mga binibigay kong pagkain sa inyo spiritual. It's a blessing, mga kapatid. Alright? Kaya let's continue to enjoy our faith. Let's continue to be steadfast in our faith. And let's continue to have that excitement when it comes to our church attendance. Again, Sir Gomer, thank you very much. And patuloy natin panalangin ng paglago ng gawain po natin doon sa Katanawan. Muli, maraming salamat sa bawat isang busan ng North, South, East, and West corner. And on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon.